anong gawin mo sa akin, I could never betray you. You better make sure. Wala kang sasabihin na kahit na ano, kahit na kanino, lalong-lalo na kay Era. Ayos ka lang ba talaga? Dadaling ka na namin sa ospital. Akala ko kasi minsan, superhero ako eh. Huwag mo pa Try. talagang magbiro. Sorry. Bibiro lang ako. Pinapatawa lang kita kasi okay lang naman ako. May mga missed calls ho kayo sa akin. Naisip ko baka importante kaya tinawagan ko na kayo. May nadampot po kasi akong wallet. Ay oo, wallet po yun ng boyfriend ko, si Menard. Ikaw nakapulot ng wallet ko? Hindi lang ako maghahain ng reklamo, pati si Trixie at lalong-lalo na rin si Attorney Alon. Boss! Sumama ka na! Boss! Tara! Hindi ako masumatag. Hindi ako Sabrina, kamusta ka na? Okay lang naman po ako, attorney. Are you sure? Baka naman may nanakit talaga sa'yo, ha? Sabrina, if there's someone who's been hurting you legally or otherwise, you need to speak up. And like I said, you don't have to face this alone. So, if there's anything or anyone that you're struggling with, hayaan mo kami na tulungan ka. Okay? And besides, sira na naman yung boss mo eh. I doubt na mag-hesitate siya na tulungan ka if needed. Okay lang ho talaga ako, attorney. Hayaan niyo po. Kayo po unang lalapitan kapag kailangan ko po ng tulong. Good. And I hope that you keep that promise, okay? Sabrina, don't let anyone take advantage of you. At palagi mo tong tatandaan that there are laws to protect you. And you have people like us that are willing to fight for your rights. Sige po, attorney. Attorney Era, si Attorney Alon. Bakit? May problema ba? Nahuli na daw yung holdupper. Let's go. Papunta ng presinto si Trixie. But Ramir, do we really need to go there? What kind of question is that? Kailangan tayo ni Trixie at ni Lilette, and you just want to stay here and do nothing? That's not what I meant. Natatakot lang ako dahil baka kasi mamaya, pag nakita nun si Trixie o kaya si Lilette, saktan niya. At saka nandun na naman si Lilette, di ba? I'm sure hindi naman siya papabayaan ni Attorney Alon. Patricia, hindi tayo pwedeng matakot. At hindi pwedeng wala tayo doon. Kailangan tayo ni Lilette at Trixie. But Ramir... Look, if you don't wanna come, don't. Pupunta akong presinto. Kailangan ko maharap yung hold-upper na yan. Siyang kumanti ng anak ko, kaya humanda siya sa akin. Nahuli na yung hold-upper? Attorney Alon, yes. Nakausap ko si Ate Lilette. On the way na rin ako ngayon sa police station. Ano, nagsalita na raw ba? I mean, nakunan na nila ng statement. Wala namang nabanggit si Ate Lilette. Saglit lang kasi kami nagkausap. Pero sino mom and dad, on the way na rin sa police station. Good. Yeah, that's good. Aren't you coming? Me? Yes, you. Di ba dapat nandun ka? Kasi ikaw yung mas na biktima ng hold-upper na yun. Ikaw yung una niyang na-hold up, remember? Nadamay lang kami ni Ate Lilette. Kailangan ka sa presinto, Attorney Alon. Babe, tinatanong ka ni Trixie kung pupunta ka sa presinto. Yeah, of course. Yeah, of course. I wouldn't miss it. May kunin lang ako sa office ko. Ano na naman to? Anong kapalpakan to? Paano nahuli si Menard?
Eh boss, ang tigas ng ulo nito ni Maylard eh. Labas ng labas kahit di naman pinapayagan. Ayun, nalansin nila Lilit, kaya nahuli. Ilang beses ko ba siyang sinabihan huwag na magpakita muna sa publiko? Eh paano kung kumanta yun, ha? Boss, alam naman ni Maylard gagawin niya sakaling mahuli. Hindi kakanta yun, boss. Alam mo, hindi pa rin tayo nakakasiguro dyan dahil ikaw at yung mga kasamahan mo, mga pahamak kayo, wala kayong silbi. Sakit niyo naman magsalita, boss. Babe? Babe, may problema ba? I heard you shouting. Sino yung kausap mo sa phone? Babe, it's pushy client. Eh, gusto mong kapag-set ng last minute na meeting eh. Sabi ko na nga, may kailangan akong puntahan, importante. Ayaw makinig. Gusto mo ba na samahan kita sa police station? Hindi, una. Babe, hindi natin alam kung ano pwede mangyari doon. Okay, baka mamaya mapano ka pa eh. I'll handle it. Hmm? Okay. Opo, Tinang. Huwag na po kayong mag-alala. Nandito naman po ako sa loob ng presinto eh, tsaka kasama ko naman po si Kurt. Hindi mo naman maiaalis sa amin ang mag-alala. Nung sinabi mo sa amin na nahuli na yung hold-upper, naku anak, gusto ko kaagad na sumugod yan sa presinto. Naku, Lilet, pinipigilan namin to si Ate Ses. Baka mamaya magruin tato yan dyan. Pero Lilet, kung kailangan mo kami ngayon din, pupuntahan ka namin dyan, ha? Sabihin mo lang, bestie, susugod na ng team matches dyan. Eh, nandito na nga po ako sa loob ng presinto. Tsaka kasama ko naman po si Kurt eh. Kailangan ko lang po makasigurado na hindi na makakawala tong hold-upper na to. Basta anak ha, mag-iingat kayo dyan. Pag nagka-problema na po, sabihan mo kaagad kami. Opo. Sige na po, magtutuos na po kami ng Maylard na to. Hello. Have you got any brilliant plan to get Mellard out of this mess? Look, how can I come up with anything kung tinataranta mo ako, Patricia? Ha? At alam mo, kasalanan to ng mga tao mo eh. If you bothered to pay them on time, hindi na sila naghanap ng ibang makakain sa labas. You're unbelievable. Right. Because it's my fault na wala silang mga silbi, di ba? Natatanga-tanga sila, hindi marunong tumupad sa usapan. Oh, please, Renan. With the way you starved them, it's a miracle na humihinga pa sila. Kaya pwede ba? Huwag mong isisi sa kanila o sa akin yan. Eh paano ngayon kung kumanta yung mga tao mo? Renan, remember that you masterminded the circus, so clean it up, genius. Ewan ko sa'yo. Sige na nga, Patricia, mas lalo ako di makakapag-isip tayo sa'yo. O sige na, Renan. Siguraduhin mo lang na hindi lalabas dyan yung pangalan ko, kundi malalagot ka sa akin. Yeah, whatever.